Mahawa. Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, masalimuot na ka. Tuloy-tuloy, did you already learn to love it? So, mo siguro ng medyo na po nga Karon dira sa ato ang live stream. Hi! On na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I actually want to Your friendly neighborhood station, Radio Natin. Tugtog na Tugtog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama, sa radyo natin pagayaan. Sa radyo natin pagayaan. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin pagayaan. Radio Natin. All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan ng impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nagkunang isyu sa atong katilingban. Kining tanan inyong madumog, dinira sa balita nga tinuod. Radyo Natin Balita. Radyo Natin Balita. Uban ang nailang news anchor ug award-winning national reporter, Waway Belen. Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Adlaw nga Martes, sa 24 ning bulan sa Pebrero tuig 2026. Kaninyong higalas kanginan Waway Belen, makikauban kaninyo sa toang programang Radyo Natin Balita. Dini lamang sa Paloma Multimedia Services na nukad, ang atong broadcast center mga ka-RN diri sa Barangay Tiwagan Sur ning Dakbayan sa Pagadian. Ani karon atong mga headlines sa toang mga balita karong buntaga. Suspect dakpan sa usa ka drug buy-bust operation diri sa Dakbayan sa Pagadian. Samtang Pebrero 25 kunong mga adlaw gideklara nga special working day sa nasud. Samtang Governor Yu nakaangkon og pondo gikan sa nationwide LGSF rollout diin mokabat sa 126 milyones ka pesos ang igahin para sa rice subsidy. Samtang DSWD Secretary Rex Gatchalian ang bibisita sa SLPA project sa Zamboanga, Sibugay sa pag-promote sa tourism and agricultural export. Mga ka-RN,
ang ato ang mga balita nga nakalabgikan sa tinubdang lokal sa di pa to ang kompleto nga detalye atong tuluman natod kanato sumaing kabubuton sa Tanduay Light gaan ang may kasama ikaw sa matod kanato sa RD21 Herbal Oil mga patibaya usab sa tanang mga naglantaw og gaminaw karong adlaw mga ka-RN sa ato ang mga viewers gikan sa atong Facebook page sa RN News Pagadian ug sa 91.9 radyo natin FM Pagadian sa tanan usab nga mga nagpaminaw pinaagi sa ato ang radio sets sa 91.9 kumusta maayong adlaw kaninyong tanan ani karon ang detalye sa atong mga balita. Nadakpan ang usa ka 27 anyos nga lalaki usa ka residentes Dakbayan sa Pagadian ug nagiila isip usa ka street level individual kon SLI atol kini sa gipaygayon nga bypass operation nga gipaygayon pasado alas 10 sa gabi kaghapon adlaw dias Purok Waling-Waling Barangay Napulan. Gipaygayon ang operasyon sa mga operatiba sa Pagadian City Police Station uban usab sa mga otoridad o sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9. Sa maong nga operasyon na recover ang usa ka heat-sealed plastic sachet nga dunay puti nga kristalino nga substansya nga gituhang shabu o usa ka 5 ka pesos nga kwarta nga gigamit isip bypass money. Nakumpiskar nga ebidensya ang ihatid usab sa Zamboanga Reserve Provincial Forensic Unit alang sa ipahigayon nga quantitative o qualitative examination. Samtang nga naa karon sa kustudiya sa Pagadian City Police Station ang suspect alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa kasong angay batok kaniya. Samtang sa laing bahin sa mga nagpangutana kung holiday ba o dili og mga dawa gideklara ang Pebrero 25 isip Special Working Day. Sabtan ha, na trabaho ba? Sa tibuok nasod, subay kinis Proclamation number 727 isip pagtimaan sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Sumala pa sa proclamation, magpabilin nga adunay trabaho ni ining adlaw o ipatuman ang prinsipyo nga no work, no pay. Gawas ko ng kumpanya adunay kaugalingon nga polisiya nga naghatag og bayad o nagtugot sa ilang mga empleyado nga dili mo trabaho. Ang EDSA People Power Revolution ang nahitabo niadtong 1986 o isa sa mga mahinungdanong nga hitabo sa kasaysayan sa Pilipinas nga napasiguli sa demokrasya sa atong nasod. Gipahinumduman o gipahinumdom nga ang mga empleyado o mga employer nga sundon ang mga lagda nga gipahimutang sumao nga proklamasyon alang sa hustong pagpatuman sa Special Working Day. Text ha, di na mo tawag. Special Working Day. Trabaho gyapon ta mga ka-RN. Samtang sa laing bahin na lakip si Governor Divina Grace Yu sa gilusad nga nationwide rollout sa Local Government Support Fund kon LGSF dito sa Malacañang Palace nga dunay temang sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Ang maong kalihukan nagtumo nga sa pagpaligon sa suporta sa mga lokal nga pangagamhanan kon LGUs dinlakip na niini ang Zamboanga del Sur. Sumala pa sa 2026 General Appropriations Act, nagahin ang nasudno nga gobyerno og 57.88 billion alang kini sa LGSF aron nga ponduhan ang mga proyekto nga giila sa local government units susama sa food security, panglawas, edukasyon, infrastruktura ug panginabuhian. Ipadayag pa ni Governor Yu nga padayon ang probinsya sa Zamboanga del Sur sa pagpahibalo sa ilang mga kabalaka ngadto sa nasyonal nga gobyerno. Nagpasalamat usab siya sa Office of the Executive Secretary tungod sa paspas o episyente nga pagpaabot sa tabang sa Malacañang ngadto sa mga local government unit. Gibutyag sa gobernador nga nakadawat ang Zamboanga del Sur og 126 million 126 milyones ka pesos gikan sa LGSF ilabi na nga ihatag alang sa rice subsidy para sa mga labing nanginahanglan. Ang mga benepisyaryo pagailhon pinasika sa koordinasyon sa mga barangay, Department of Education kon DepEd, nagip na Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO o ang Integrated Provincial Health Office. Samtang misaka og 37.4 bilyones ka pesos ang alokasyon sa LGSF human sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga LGUs o mapadali ang paghatod sa mga programa sa kalambuan sa tibuok nasod.
Tungod sa buong dugang pondo, gilauman nga mas mapaligon pa sa Zamboanga del Sur ang mga community-based initiatives ug mapauswag ang mga batakang serbisyo alang sa katawhan sa probinsya. Oras mga ka-RN, alas 12:25, dinigya po sa itong programa ang radyo natin, Balita Hatod Kanato sa Panduay Live. Alang sa ito ang mga kaigsunan, labi na sa mga amahan, sa ito ang mga panimalay, ngas kanunay nagtrabaho, mas ginagita siya mas gaan ang may kasama, Panduay Live. Ito kayo sa Hatod Kanato sa may kabubutan sa RD21 Herbal Oil, ang ito ang mga kaigsunan nga gusto masuway ni ini, ang ito ang istasyon, maulamang ang bugtong, naan ining produktuha, gikan pa yun sa kinabunturan nga kabukiran dito sa Oroquieta City o kadto sa mga nagkinahanglan og mga tambal labi na sa ilang mga anak nga mga gipangpaak o mga mananap o uban pag dunay mga problema sa ilang nga panit mga halap pa uban pa suway ninyo mga ka-RN ang RD21 Herbal Oil hindi lamang sa ato istasyon ninyo mapalit pwede mo mangutana mo tawag mo text kay limitado lang ang ato ang stocks diri aron ka mo makasuway labi na po sa mga inahan nga mga panuhuton ang ato apod nga mga kaigsunan nga dunay mga sakit-sakit sa kalawasan. Samtang sa live mind sa itong mga balita gikan sa itong silingang probinsya. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mibisita sa duha ka mga Sustainable Livelihood Program projects sa munisipyo sa Talusan, Zamboanga, Sibugay kagahapon adlaw aron personal nga subayon ang kalambuan sa ilang gipili nga mga micro enterprise projects. Ang Poblasyon Fish Cage SLP Association nga dunay 30 ka mga miyembro ang seed capital fund ini nga mokaba sa 600,000 pesos ang nagusugod sa ilang grupo lakip na ang lobster fattening na kundi adunay tulo ka bulan sa ilang operation ang naka-generate na og dako nga income og na-identify na ang buyer aron nga i-export sa ilang mga produkto. Samtang ang Floating Cottage SLP Association adunay 26 ka mga miyembro og diin ang seed capital fund ini mokabat sa tungas milyon kon 500,000 pesos ang nahimo usab nga nakita sa destinasyon sa pagpromotar sa ilahang local tourism sa ilang area. Ang association ang nagapundo og nakaangkon og nakadawat sa ilahang Product Diversification Advancement Grant nga adunay maximum amount of 300,000 pesos. Ang sunod-sunod nga mga bisita kang DSWD sa maong leader sa DSWD ang kasamtangan nga nagpadayon nga diin na tumong aron nga makita o masubay sa mga far-flung areas ang ilahang mga gipili nga mga livelihood projects og lakip na ang mga grants nga gitabang alang kanila og lakip na usab ang mga hensya og ang SLP nga diin ning tabang sa ilahang produkto. Ang maong activity ang matud pa tapos pinaagi sa usa ka pledge of commitment gikan sa various national government agencies kun NGAs nga nagrepresenta sa ilang provincial directors og nagasuporta usab sa implementasyon sa social kun Sustainable Livelihood Program projects sa ilang mga probinsya alang sa calendar year 2026. Apil na nini ang TESDA, PIA, DOLE, DTI, DOST, Department of Agriculture, BFAR, DNR o DAR. Ang milakip usab sa miuban kang Secretary Gatchalian sa iyang pagbisita, mao sila si Zamboanga Sibugay Provincial Governor Dulcie Ann Hoofer, Congressman Marlo Bangcoro, DSWD Regional Director Ridwan Hamjim Budin, Assistant Regional Director for Operations Maria Socorro Macaso, OIC Promotive Services Division Chief Evelyn Lingatong ug ang SLP Regional Program Coordinator Shalimar Mona Iskandar. Kauban usab ang Field Project Development Officers sa SLP Sibugay Provincial Cluster. Atong tulumanon, makitag madungog usab ninyo mga ka-RN, pinaagi sa ato ang official YouTube channel. Pwede ninyo kakao ng 91.9 Radyo Natin FM official sa inyong mga YouTube mga ka-RN. Ug lakip na usab sa atong mga naglantaw sa Facebook. Mga patimbaya, pinaagi usab sa RN News Pagadian ug sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Mga balita gikan sa kaulungan.
Samtang hinay-hinay na og sugod ang pagdungog sa upat ka mga impeachment complaint nga gipasangat batok kang Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa Pilipinas. Gihimo ang pag-refer sa upat ka beripikadong reklamo niadto pang Lunes sa Committee on Justice aron nga maapil sa order of business. Si Deputy Speaker Ferjeren Biron sa Iloilo ang nag-preside sa sesyon atol sa maong referral human nga mapasok kon masud ang gitawag nga 1-year bar rule o ang pagdili sa pagsangat og laing pang impeachment complaint batok sulod sa usa ka tuig. Lagip sa mga aligasyon batok ang Vice President Duterte ang giingong sayop nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President o ang Department of Education. Mga pasangil nga gipadayag ni Ramil Madriaga kanhi AD Vice President Sara giingong ill-gotten wealth. Lagip na ang kapakyasan sa pagdeklara sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Og ayngon man ang giingong mga hulga batok kang Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi Speaker Ferdinand Romualdez Martin Romualdez. Gipadayon ang pagduki sa Committee on Justice sa reklamo subay sa proseso sa Kamara. Samtang sa laing bahin mga ka-RN, alang sa ito ang mga naa dito sa kauluhan, iso gyapon sa politika mutugot ng Philippine National Police kung PNP sa panawagang BBM resign na posibleng ipadayag sa mga magprotesta sa 3rd trillion peso march sa ika-40 anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Sumala pa kang Police Major Hazel Asilo ang tigpamaba sa National Capital Region Police Office atol sa press briefing sa Camp Crame. Ang kabahin kini sa katungod sa kagawasan sa pagpahayag o freedom of expression o dili ikonsiderar nga pagpasaka sa maong panawagan. Apang ipatinaw ni Asilo nga dili tugutan sa kapulisan nga bisan unsang panawagan nga mag-aghat sa pagbago, pagbungkag sa gobyerno pinaagis kagubot, pagdaot o pagsunog sa mga government properties. Samtang gipasalig usab ni Jose Melencio Artates Jr. ang hepe sa PNP na andam ang tanan nga security deployment alang sa kalihukan o all systems go na ang mga kahikayan sa seguridad alang sa maong aktibidad. Samtang balita gikan sa kauluhan o sa gawas sa nasod. Isilaw ang kagubot sa pipila ka kabahin sa nasod human nga mapatay sa mga otoridad si Mexican cartel boss nga si Nemesio Osogera Cervantes na ila isip El Mencho. Sumalapas mga report nagwa kun wild battle pa ang mga miyembros drug cartel o gisulong ang pipila ka mga opisina sa gobyerno isip pagbalos sa pagkamatay sa ilang leader. Ikumpirma ni Claudia Sheinbaum nga mukapot tas 25 ka mga miyembro sa Mexican National Guard ang namatay lakip ng usa ka prison guard o mga personnels gikan sa State Attorney General's Office. Sa mga operasyon, 8 usab ka miyembro sa drug cartel ang napatay sumala sa mga otoridad. Adayon na sab karon nga ang pagpaligon sa seguridad sa mga apektado nga mga lugar samtang ginabuhat pa ang investigasyon aron nga malikayan ang dugang pang mga kagubot. Samtang sa ato ang mga pahinumdom mga ka-RN, no? Alang sa ato ang mga katawan na binas sa mga nabiktima dihag scam, ang buhatan sa National Telecommunications Commission kon NTC. Biduaw diri sa ato ang sibian kagahapon adlaw aron nga pagpahibalo sa ato ang mga katawhan ang nga nagpasidaan ang NTC Region 9 sa publiko may tungod na sa matawag nga nagkadaghan nga mga insidente sa scam messages o gingon man ang mga malisyoso nga mga links na nagpalapnag pinaagi sa text messaging o online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaruging noon nga gikan sa mga bangko, mga ahensya sa gobyerno ug mga telecommunications companies aron nga makapangilan. Ihangyo ang tanang katawan nga dili mo click sa dili pamilyar nga mga links. Ataka ra magkubi nya wa kay bawog usap automatic open ra dayon. Di lang maghatag og personal nga mga impormasyon kung gitawag og one-time password. Kung
OTP, no? Kaya delikado ni. Og siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Ano ko pa-report dayon ang bisan unsa nga kahadlukan nga mensahe ngadto sa inyong service provider o sa NTC Region 9 magmatgon o mag-amping sa inyong personal nga impormasyon. Kini opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa atuang mga publiko. Atong oras alas 12:35 mga ka-RN mao kato naglangkob sa tuang mga balita karong adlaw nga Martes sa 24 February 24 dali na kayong adlaw pila lang ka pagpamitik abot na usab ang panahon nga hinahinay na pog panikay-sikay ang mga nagparamdam para sa kahibalo nga sila na usab mudagan karong maabot nga eleksyon sa barangay. Oy, galaw-galaw kay may nang sayo kay Sara Duterte nga 2028 pang-eleksyon nag-declare na. How about mga barangay officials, mga mudagag kapitan, mudagag mga barangay kagawad, galaw-galaw na mo diha kay pila ray dagan sa panahon, filing na and then November 2. Diba ka mamutar ning mga kuano, ning mga naa sa sementeryo. Tunong mo pud ni karon ning eleksyon nga natunog kalag-kalag. Anyway, good luck sa tanan nga mga nag-vie, gusto mo lunsad sa ilang kandidatura karong umaabot nga eleksyon sa barangay and hopefully kadto na pun nga mga tawo unta nga sincero ba no di kay dagan-dagan lang tungod kay naigat sugo dagan kay nay kapasidad kay makapalit ra daw og boto ang atuwa is mudagan tungod kay andam ka nga moalagad sa ato ang mga katawhan sa barangay ay numdom labi na sa kadtong mga Mourinho 3 years raman kape no 4 years kay extend mag 1 year kadtong sa mga Mourinho magpasubli, magpa-re-elect, inaot pa unta nga kining i-assess no sa mga katawan ng ilang mga nahimo for the past years sa ilang paglingkod. Dili man sa ingon nga kining naglantaw kita no sa kining grupos politika kay always remember ang barangay is non-political, supposedly walay partido. I don't know, sinitabo. Hopefully mawala na kining ingunaning nga sistema sa ato ang pangagamhanan, mawala na ning sistema sa ato ang kining eleksyon no nga grupo-grupo unya salon pagkauman i-endorsar sa usa ka dagko politiko kay mo po ila ipangandam kay pag-abot na pud sa eleksyon pud sa nasyonal o pagpapili ba ka ang mga mayor, mga gobernador, kongresista, gamiton pong mga barangay officials. But nevertheless, doon naman tayo katungod, ang ato lang mga katawhan ng mukom. Kaya always remember, ang ato ang mga katawhan sa barangay, ang pinakaunang tao nga ilang duulon sa ilahang mga problema. Mao nga to ang mga barangay officials. Di ka basta-basta kasakag City Hall, di ka kasaka o Kapitolyo. Di po ka kadali-dalig doon sa mga congressman. So, ang pinakauna ginimong doon is nga itong mga barangay officials. And make sure nga kanang inyo ang mga pilion karong umaabot nga eleksyon sa 2024. Mao ka na ang mga tao nga dali raw sab ninyo sampiton. Kaya panahon ng eleksyon, mukalit nagbutho sa inyong tugkaran, mangumusta, manglamano, mamarinte. Pero pag-abot sa panahon nga ning lingkod na o halos din nagkaila. O ginay nahitabo every election ya ahan aday mo ingon nagmahay magkuadto ni kagawad ay ug ni kapitan kay di naman managad nako naman makabayad naman god so muna ito ibutang sa atong alimpatakan ang mga tinuod nga tao nga tinuod nga manerbisyo sa atong barangay inyo nang makita no, sa ilahapod nga paglusad ang kinahanglan nga ila-ilahon gyud nato kanunay ang kining tanan nato nga mga mukandidato unya kaabag niya na mga KRN hulatan ninyo kay mulusad tag programa kita mismo moadto sa mga kabaranggayan walay bayad ni always remember nga kining ato ang pagduo sa inyong mga barangay wa day bayad ato lang higayunan nga maila-ila kining mga tao nga gusto po magpa-interview kanang open lang po silang kaugalingon di po mo mamugos di po mo magpa-interview no mas maay magud po atong maila-ila ang ato ang mga candidates for election kay tungod kay dili man tanan nato atong ma-reach out no kay pinaagi sa atong platform dili lang sa radyo pinaagi po sa ato ang Facebook nga page maglakip na usab sa uban pa nato mga platforms we have also YouTube channel sa uban pa pwede na to mapaabot sa ato ang mga taga barangay ang atong tumong ug tuyo sa pagpapili nato sa umaabot nga piniluan anyway mga ka-RN wala man tay igong oras pagpadayon sa ato ang programa ang ato ang tulumanon inyong mabati Lunes nga
kanato sa adlaw nga Biyernes alas 12 adto na launa tak na sa hapon. Musunod daw sa mga programa ang In His Time. Ika na launa to na launa imedya usa ka radio drama hatod kanato sa DZRH. Ang ato ang programa hatod kanato may kabubutan sa Tanduay Light gaan ang may kasama og ingaman sa RD21 Herbal Oil. Sa pangalan na lamang sa tibuok pwersa sa radyo natin FM Pagadian nanukad sa to broadcast center diri sa Barangay Tawagan Sur kini yung higala sa kahanginan. Waway Belen, daghang salamat. Maayong adlaw, Pagadian. All over the nation, we're here for